Good day at day good mga ka-GT sa kalam at magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po, after po ng bagyong Christine, nakita nyo naman po gaano kahaba yung mga mapuputik na kalsada dito po sa Calamba City. At ayun po pala, akala nyo po pala yung gala ko, pero hindi po. Kailangan po namin lumuwas at meron po kaming asikasuhin na naman. At may kausap ang aking panganay na kapatid at ang sumunod kong kapatid na si Ate Monet, si Ate Janet. At ayun po, dito na po kami dumaan sa may papuntang bypass road. At nakita nyo naman po gaano karami po yung putik na iniwan ng bagyong Christine. Basta ayan, dire-diretso lang po kami dyan, may kus lang po kami dyan. At ayan po, Pansol to Bukal bypass po yan, dyan po kami dumaan. At sa kasamang palad naman hindi po, joke lang po. At sa kabutiang palad naman po ay wala pa pong traffic mga ka-GT. Hapon na po kami lumuwas niyan at sabay na po namin hinatid ang aking pamangkin at may dinaanan mo kami sa may papuntang Rizal. Pagkatapos po namin sa Rizal, dumiretso po kami papuntang Pasig at doon po sa Pasig ay mayroon po kami dinaanan. At after po nun sa may National Road ng Pansol to Bukal at ito po, bypass na po ako dumaan mga ka-JT. Nakita nyo naman po, ang daan dito sa may bypass ay medyo malinis na at syempre ang Ayala hindi naman po magpapabayayan. Basta yan, dire-diretso lang po tayo dyan mga ka-JT at malinis na po yung kalsada dyan. Shoutout po kay Yela Tabales at kay Yokay sa anak ni Pisang kaya ni Nenet. At ayun nga po ay kinabukasan po ng after ng bagyong Christine ay parang nagdahilan lang po, biglang init po at biglang araw at biglang aliwalas ng panahon mga ka-GT. Ayan po, palabas po kami yan. At ayun po, dadaan ho kami ng Rizal at bababa papuntang Pasig. Pagtapos po ng Pasig, hahatid ko po ng top ang aking pamangkin. Dahil may trabaho na ho siya, nagtatrabaho siya si Kemo, si Engineer Carl Michael Uzi sa isang kawani ng gobyerno sa Maynila po. At ayan po, after po niya makaahon dyan mga ka-GT, nakita nyo naman po yung bypass na yan na Ayala Land. Malinis na po. Nung bagyong Christine po ay naghapayan po dyan yung mga puno. At after po dyan, makadaan dyan mga ka-JT, siyempre hindi maaaring hindi mag-SLEX. At sa SLEX naman, medyo may slight traffic. Slight lang naman po yung traffic, pero moving naman po. At ayan, kahabaan po yan mga ka-JT ng Kanlubang to Santa Rosa, Mamplasam, at ayan, dinaanan namin hanggang Alabang. At hindi na po ako dumaan sa Skyway kasi may dadaanan po kami sa may papuntang Rizal. Dito po ako dumaan sa C6 kasi mas malapit po sa C6. At yun mga ka-JT, slight banayad lang naman po yung traffic dyan, kaya ang sarap po mag-drive after po ng bagyong Christine. At dito naman po sa expressway, wala naman po nasalanta, regular lang din po. Pagka marami pong volume ang sasakyan, sigurado po matatraffic po kayo mga ka-JT. Pero pagka po hindi naman, ay wala rin naman pong traffic. At ayan, hindi naman po tayo napatiyempo sa peak hour mga ka-JT. Basta dire-diretso lang po tayo dyan, kahabaan ng SLEX na yan, South Luzon Expressway going to Manila mga ka-JT. Yan po yung tatahakin nyo. Hanggang ngayon hindi pa po tapos yung pinagagawa ng may-ari ng SLEX mga ka-JT, nagme-maintain dito na pribadong kumpanya. Pinapalawak lang po yung kalsada na yan mga ka-GT. Kilala naman po natin sa Pilipinas kung sino po yung nagpapalawak na yan at nagpapagawa niyan. Isa po sa sikat na businessman dito sa Pilipinas ang may-ari nitong SLEX. At pati po T-Flex, ang pagkaalam ko sa kanila rin po, at saka yung Skyway mga ka-GT. Pero hindi po tayo dadaan ng Skyway, basta yung kahabaan na yan, simula Kanlubang, Kabuyaw, Santa Rosa, Eton, Carmona, Mamplasam, Eastwood, yun po yung mga exitan sa Sana Heights, San Pedro, Alabang, Sukat. Bikutan po ako nag-exit at doon po ako lumabas papuntang C6 at dinaanan ko po doon ay yung dating masikip na daan sa may Bagong Diwa ay nakakapanibago na po. Isang 2 lane, isang 3 lane na po. Going to Pasig, going to Taguig. Yun po yung dinaanan namin mga ka-GT. Pero parte na rin po ng Taguig yun, yung Bagong Diwa, pagkakaalam ko po. Doon po meron tong Lakeshore mga ka-GT. At habang inaano ko po yan, napakaganda ho ng panahon, yung kahabaan ng SLEX na yan mga ka-GT. At sa mga nanonood po sa akin, please follow nyo pa po ako. At saka meron akong Toktik at YouTube channel mga ka-JT. Pero ito po, lagi po ako nag-upload automatic sa may Facebook ko po. At ito po ay nagpapasalamat po ako sa mga nanonood at nagpapalaw sa akin. Maraming salamat po mga ka-JT. At sa mga malayong nararating na lugar ito. At shoutout kay Kunsyal Elton Insekto at kay Cap Arnel.
mission. Mga dati kong kasamahan yan sa FMC, pero siya ay kapitan na ng sa may Siargao. At sayang po, hindi ako nakadaan sa kanya sa sa Surigao nung nagpunta ko kami ng Siargao. At yan mga ka-JT, habang tinataha ko po yan talaga at hindi po ako nakaranas po ng traffic dyan at slight lang po, at yung moving vehicles naman medyo matulim. At yung kahabaan na yan ay ginagawa po talaga yan mga ka-JT, hanggang sa may putol dyan sa may Santa Rosa, after Santa Rosa, tapos after po ng Santa Rosa may Susana Heights. Meron na naman pong gagawin dyan mga ka-JT, pagpapalapad ng kalsada. Dalawang way na po yan. Pagdating po ng Susana Heights ay may pakanan po dapat kayo kagad, at kung kayo mag-skyway. Pero wag ko kayo mananatili dito sa kaliwa kung kayo naman ay mag-skyway, kasi magko-cross ho kayo at magkakaano kayo ng aksidente. Magsuswerving ho kayo, napakalapad ng kalsada, hanggang 6 yung kalsada na isuswerving nyo. Kaya pagdating po ng skyway, medyo alanganin po yung mga nasa likod. Yun po sana isipin natin mga ka-driver ko. At kaya pagkatapos pa po ng Susana Heights, lampas going to Manila, at gusto nyo mag-skyway, kayo po yung mga na unti-unti hanggang sa ma-race nyo yung daan na pang skyway. Kasi pag nasa kaliwa ho kayo, makakasukat talaga kayo ng pangangat sa isang sasakyan na inovertikan nyo. Wag ho nating ugaliin nyo, medyo mali po yun. Baka mamaya po mag-cause po ng aksidente. Basta ito, nasa fast lane lang lagi po ako. Siyempre hindi po may iwasan yan, pero maintain lang naman po sa 100 ang takbuhan ng fast lane dyan sa expressway mga ka-JT. At yan, dyan o, hindi pa po nagagawa yung mga kalsada na yan, pagpapalapad na yan. At after po nyan ay sa may Susana Heights na po, hanggang sa may bago dumating ang Alabang na expressway. Pinalapad na po uli yun sa may simula doon sa may sa may gasoline station hanggang doon sa makalampas ng skyway papuntang Alabang, pinalapad na po yun. At mga ka-JT, wala pa rin pong traffic, medyo malapit na po ako pang skyway, at dumaan po ako sa may ilalim ng skyway mga ka-JT, yung old na daan ng SLEX mga ka-JT. Hindi po ako dumaan sa skyway, dumaan po ako doon sa may old na tulay sa may Alabang. Pababa po doon ay exit ng Bikutan, Sukat, Bikutan, C5, tsaka po Magallanes exit mga ka-JT. Ito yun po, pagka dumiretso po kayo, basta yan, siyempre kumanan lang po tayo dyan, kasi mayroon nang naglilinis ng expressway mga ka-JT. Tayo na po yung umiwas, at wag na po masyadong mainitin na ulo sa highway. At ayan, habang minaman nyo kaya, nagkukwento no kami dyan ni ate at ni Kemo. At ayun, kung saan daw kami kakain, mga ka-JT. Basta ho yung kahabaan ng SLEX na yan, pag pumanik ko kayo ng skyway, ay sigurado ho, ay kung kayo papunta ng norte, ang bagsak nyo na po sa may Valenzuela. At sa may entrance po ng North Luzon Expressway, going to Tarlac, going to Baguio. Basta po pag nag-skyway kayo, stage 1 hanggang stage 3 skyway po yon. Huwag po kayong mag-exit. Ang exit nyo naman po sa may papuntang Balintawak exit mga ka-JT. At pag po dinediretso nyo po yung skyway, ayun nga po yung Balintawak entry ng NLEX ang inyong bababaan dyan sa skyway. Pero pagka naman hindi ko kayo papunta ng norte, may mga exita naman po ang skyway ng Magallanes, Don Bosco, Makati, Prescrino, Nagtahan, at marami pa pong ibang exitan yon. Basta tatandaan nyo lang na ang exitan nyo, safe naman po sa skyway dumaan, at wala naman po nag-aabang. Pagbaba nyo lang po ng skyway, diyan lang po kayo makikita na pwede kayo mahuli, kasi mga naabangan. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo na lagi namin tinatambayan, ang isang gasoline station. May mahilig po dyan tumambay, yung Adsian ko at saka si Ginginir, at yung may kasama kami senior citizen. At sa lahat po na hindi ko pa nasya shoutout, pasensya na po. Edwin Inolba, Soy Manalo, Pinsan Efrem Bugi Tabales, ayan na ang request nyo. At saka si John Francis Iguaras, ang aking pinsan din na si Antis, mga ka-JT, player po rin yun, tapos referee coach yun. Maayos naman po yun. At sa paglawas po namin yan, may dinaanan kami sa Rizal at may kinuha at may dinalang Bangos Festival sa amin. Siyempre, yun po, dumiretso na ho kami ng Pasig, tapos dumiretso na ho kami ng tawag dito, ng TAP, parehatid yung aking pamangkin. At yan yung sinasabi ko sa inyo na Alabang na old na bridge mga ka-JT.
At ayan po yung ibabaw na yan, kaliwat kanan na yan, isang north, isang south na pupuntahan. Ayan po yung skyway mga ka-GT, isang entry sa may Alabang at isang exit sa may Alabang mga ka-GT pagkalapas po. At ito po sa ilalim po, kung magtataka kayo bakit po puro heavy trucks lang ang nagdadaan dito, sa skyway po kasi parang bus lang at six wheeler, at tapos dito talaga makakasabay nyo mga truck. At yan, syempre wala pong truck ban, kaya puro truck po yung makakasabay nyo. At kalimitan po rito, pag sa ilalim kayo dumaan, ay nagkakukos po talaga ng traffic sa lalaki po ng sasakyan. At saka syempre puro mababagal lang po ang takbo, lalo't kargado yung mga truck. Sa mga truck driver, ingat-ingat po tayo sa biyahe. Wag po masyadong mainitin ng ulo. Ang road rage ay iwasan. Maghanap buhay lang po tayo ng maayos. Ayun po, JT Sakalam lang. At ayan, dire-diretso lang po yan. Ayan, lalampasan nun namin yung sukat exit dyan. Tapos ang susunod na ay Bikutan. At doon nga po ako dadaan sa may papuntang C6 mga ka-JT, kung tawagin ay C6. At doon po, makakapanibago po doon sa may Camp Bagong Diwa. At ito po, nakita nyo naman po, easy drive lang. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo na Camp Bagong Diwa. Ayan na po yung bagong kalsada ng Camp Bagong Diwa. Ayan po yung Camp Bagong Diwa mga ka-GT. At ito po yung kalsadang dating masikip, ngayon ay ilang lanes na. At dire-diretso lang po tayo dyan. Papunta na rin po Antipolo, Taytay, Tanay, Angono, Pasig. May mga daan din po rito. Ayan, kahabaan po yan ng Camp Bagong Diwa na maganda ng kalsada. Dati po pinagtatrapikan yan kasi medyo malubak, tapos masikip mga ka-JT. At dyan po sa may pagbaba dyan ay meron pong stoplight po kayong pagtitigilan dyan, at susunod na lang po tayo sa stoplight, tapos dire-diretso lang po tayo sa may papuntang Taguig Shore, Lake Shore mga ka-JT. May nakita po ako doon mga ginagawa pag December, may mga pailaw, tapos may mga sasakyan tren. At dito po diretso lang po kami dyan. Ang labas po namin sa may Taytay, tapos sa may Tikling, doon po ako dumaan sa may papuntang Antipolo. At ito po, nakarating na po kami ng Antipolo. Pagkatapos po namin daanan yung taong kausap ni ate, at ayan po, siyempre hindi maring di magsisimba dyan si ate pag dumaan po kami dyan mga ka-JT. At after po nyan, inabot na po kami ng hapon at nakadaman na po kami ng traffic at ng gabi. At dito po ako dumaan sa may Rosario mga ka-JT. Ayan po sa may junction, sa papuntang Rosario, Marikina. Marami po akong dinaanan dyan. Bumaba lang po ulit ako ng papuntang Tikling mga ka-JT. At dyan po, may slight may slight tawag dito, traffic po. Kasi papunta na po ako ng Manila. At dumaan ako sa may Rosario, sa may Makati Med, sa may Meralco, Ortigas Avenue mga ka-JT. Basta yan, pag kinamanan nyo kayo galing Antipolo, ayun po yung dadaanan nyo. Ayan, slight traffic na po dyan. At doon po ako dumaan sa may EDSA. At doon po ako kasi para shortcut lang. Kaya lang po syempre ang EDSA hindi natin sigurado, minsan traffic, minsan hindi. Pero hindi ako nakatiyempo ng sobrang traffic sa EDSA. Dito lang po sa may parting Pasig mga ka-JT. Pasig yan mga ka-JT. At dadaanan po natin dyan yung isang Pasig River na bridge mga ka-JT bago tumawid ng Rosario. At yun, dumaan po ako sa mga tulay ng papuntang Rosario, papuntang Makati Med. At yun, Valle Verde po, gitna po ng Valle Verdeng subdivision ang dinaanan ko dyan mga ka-JT. Basta yan, dumaan na po ako sa bridge na yan mga ka-JT. After po nyan, mayroon po ako nadaan ng traffic dyan at medyo nagsikip-sikip na dyan mga ka-JT. Basta yan, dire-diretso lang po tayo dyan, Rosario Ibabaw. Dadaan po kayo sa may parang bridge na yan. Tapos dadaan din po kayo sa tulay na sa taas mga ka-JT. At ito po, ayan, yung sinasabi ko sa inyo na tatawid kayo na papuntang pagbaba po niya na galing kayo sa Rosario ay Makati Medical City po pala, hindi Makati. Medical City po, ayan po, Medical City. Tapos may Meralco, merong Ortigas Avenue, doon po ako dumaan. Tapos medsa na po kami. At after po niya, syempre padilim na mga ka-JT. Medyo inabot na po tayo ng kadiliman dyan, papunta ng Top. Top po ang punta namin, doon po namin natin ang pamangking ko. Doon po siya nagkokondo ng uwian mga ka-JT. Doon po siya nagre-renta. Dyan po mga ka-JT, madilim-dilim na po yan. Inabot na po kami ng medyo kadiliman talaga dyan sa parte na yan ng Medical City na yan mga ka-JT. Ayan, kaliwat kanan po niyan ay Valle Verde po yan na subdivision. Hindi ko lang alam kung basta yan. Dire-diretso lang po dyan. Yan, dulong-dulo po niya na makalampas po kayo ng mga stoplight na yan. Isa, dalawa, kung galing kayo ng Rosario ay huling-huling stoplight. Tapos mangano na kayo at doon po kasi baka maligaw kayo.
At pagka pag-EDSA kayo, mamangangaliwa kayo pagkanan nyo doon sa may Ortigas Avenue. At ito po, nasa EDSA na po ako. Ayan, medyo may straight traffic na po ang EDSA mga ka-JT. Diyan na po ako dumaan. Buti na lang po, hindi heavy. Inabot na po kami ng gabi. Siyempre, at ang dami rin po dinaan natin ng mga traffic sa mga stoplight mga ka-JT. Basta yung EDSA na yan hanggang sa may Makati kami dyan, at doon sa may Magallanes, doon na po ako dumaan. At sa mga nanonood sa akin at nagpapalo, maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna tayo. See you on my next vlog mga ka-JT. Basta ito pong EDSA na to, nakikita nyo pa yung lane na yan, bawal po kayo dyan sa bus lane na yan mga ka-JT. Wag po kayo susubok dyan sa bus lane na yan, kaya hindi po ako sumusubok dyan. Baka kayo matikitan, 5,000 din yan, first offense mga ka-JT. Wag na po nating itry, kung kahit open, wag na po sumubok at baka kayo masubukan ng MMDA. At ayun mga ka-JT, ginabi na po kami paghatid sa pamangkin ko, kaya hanggang dito na lang po, babos mga ka-JT. Hanggang sa susunod, see you on my